Yes. At, yeah, yun na. So, tungkol po siya sa papa ko at saka sa kapatid ko po. Si ate na yung baby ko po na kapatid. Dati po kasi, nagkaroon po siya ng sakit. Nagka-pneumonia po siya, tapos nag-50-50 po siya. Tapos yun po parang ang dami na pong gamot na pinapainom sa kanya, ang daming ine-inject na kung ano-ano sa katawan niya na yun po parang natatakot na rin po ako, naaawa kasi sa mulang edad niya po kailangan niya mag-undergo sa ganun na yun po hindi pa po niya na-experience yung mga magagandang bagay sa mundong to. Tapos yun po, parang during those times, parang napapanghinaan na po kami ng loob. Hindi lang po ako, kundi pati na rin po yung buong family namin. Kasi wala po talagang improvement throughout those weeks. Parang ganun po yung cycle niya na palala po ng palala yung mga nangyayari. Tapos, yun po, nung Sunday po, nag-decide po akong mag-church. Tapos po, mag-ask ko ng prayer sila pastora po. Tapos, nung pinag-pray po nila yung kapatid ko po, si Athena, pagbalik ko po dun sa hospital, kinahaponan, bigla na lang po siyang naging okay po. Inalis na po yung mga tube na naka-insert po sa kanya, yung mga oxygen, yung mga nakakabit pa po na iba. And yun po, praise God, kasi parang magic po kung tutuusin. And yun po yung unang beses na parang totoo pala talaga na may Diyos. Na pag tumulog tayo sa Kanya, papakinggan niya tayo. Na pag kailangan natin siya, nandyan lang siya lagi. As long as we believe in Him, and as long as we pray, and tell our problems to Him lang po. Kumapit lang po tayo sa Kanya. So, next po na testimony. Dahil po sa nangyari sa kapatid ko, parang nag-cause po siya ng sa papa ko, ng anxiety. And it led to him being diagnosed with depression po. Tapos, na-diagnose po siya ng schizophrenia. So, hindi po nakakalam. Basta yun po yung nangyari sa papa ko. Tapos, tapos nung na-diagnose ko yung na-diagnose po siya ng depression. Parang sobrang hirap po sa family namin. Kasi, yun nga po, si Papa yung si Papa po yung nagpro-provide po sa family namin. And since na-diagnose po siya ng depression, schizophrenia, parang siyempre na-stop din po yung pagtatrabaho niya. Talagang nandun ako kami sa downfall ng ang buhay namin. Hindi po namin alam kung kanino lalapit, kung kanino hihingi ng tulong. Pero luckily those times po, nandun po yung other family members namin na willing namang tumulong sa amin. So, palala po ng palala yung sitwasyon. To the point na, yun nga po, pina-check up na po din namin siya. Tapos binigyan siya ng gamot. Pero parang wala pa rin nagbabago kahit nag-take na siya ng mga gamot na yun. So, ang ginawa po namin, pinapunta po namin si Papa po dito sa church. Then after po ng mass, pinag-pray po siya lahat ng pastors na nandito. Then, parang pag-uwi po namin, nabunutan po kami lahat ng tinik kasi unti-unti po parang nagkaroon na ng progress yung Papa ko. Tapos po, ayun po, unti-unti po parang gumagaling na po siya. And then, yun po, nakapagtrabaho na po siya. So, yun lang po yung gusto.
Thank you po.